ng Quezon City Prosecutor Office. Ang dami na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Ay, eto, si Tol JC. Ay, Tol JC. Ay, wala kang audio. Unmute mo, unmute. Wait lang tol Magbo-bluetooth lang ako. Sige. Hideki Saito, kung naniwala lang sila sa'yo noon, sayang. Ang dami nga po talagang inaya ko noon para umalis na kay Kulaong. Kasi nga, ang sabi ko, na patunayan na namin na budol si Kulaong, kaming 14, tapos yung mga rapper. Kaya lang, hindi sila sumama sa amin Kaya nabudol sila ni Kulaong. Ate Agnes, ang swerte kahit papaano si Casper di napasama kasi late na nang pumasok si Casper. Actually, si Casper matagal nang nakay Kulaong yan. Pero ano lang yan, pasulput-sulput lang kay Kulaong. Kuya G, Makmak, nasa iyo ang lahat ng receipt ng pinadala kay Kulaong. Opo, kasi nga meron kami dating GC ng lahat ng mga vlogger. Nandoon po yung mga resibo lahat. Ang alam ko pinakamarami niya si Kuya Tol DJ Byro. Tol. Ayun, tol. Ayun. Kasi ang dami lang na sasabi na bakit hindi ako naisama sa kaso, dapat ko kinasuhan din ako. Hindi. Ganito yan. Wait lang. Kung hindi ko mabasa Wala na, malabo na mata ko. Yun. Kaya hindi ka nasama. Ang pinasa kasing ebidensya ni Tita Karen mismo yung gaya ng sabi niya, wala akong pakialam sa humanitarian, wala na akong pakialam sa palipad. Ngayon, ang issue ko yung inutang niya yung about sa attorney, sa abogado, bayad na abogado, yung about sa campaign ng senatorial, gano'n. Ayun yung pinakapunto niya kasi yung palipad is kawang gawa niya yan, tsaka yung humanitarian. Kaso yung tumakbong senator to si Norman, diyan na nagkaroon ng utangan na pag ganito, babayaran ko kayo, gano'n. So nag-loan yung si Tita Karen Whitmore ng ganito. Na yung sinasabi natin na kasagwat ay nung pinaka-messenger ni Norman na para mag-loan siya, ganito, babayaran, paglabas, ay nung kasi hanggang ngayon, binabayaran pa rin ng tao yun. Ngayon, di ba na interview siya kay MG, sabi niya, pag wala akong narinig sa inyo lahat, uuwi ako. Ngayon, umuwi siya. Kausap ko siya. Sabi niya, JC, hindi mo ako tinulungan, hindi na ako uuwi. Bahala ka na. Wala na. Hindi ko na sabi ko, uwi po kayo. Yan. Buti nga ka mo, yung on process na kausap ko si Tita Karen. On process. Yung sabi, sino ba to? Sabi lawyer. Kinukulit ako niyan. After ng interview kay Makagado. Sabi niya, connect mo kay Karen Whitmore, ganyan. Ang pakilala niya kasi noon, parang abogado. Parang ganun niya. Parang gusto pang mambudol.
Oo. Ngayon, sabi ko, eto yung tita, may kakausap daw sa'yo, gano'n. Buti ka mo yung isa, si Tita Karen, marunong nang kumilatis. Siyempre, nabudol na nga di ba? Parang sabi ni Tita Karen sa akin, Casey, yung sino ba yun? Sabi ba yun? Napaka-arrogant niya. Ganito. Sabi ko, hindi, wag na yan. Kung makakatrabaho, kung magkakaroon man kayo ng trabaho at makakatrabaho mo, nang hindi ka komportable, wag na. Tama mali, di ba? Ngayon, hanggang sa lumabas nga si Sabi, budol, ganito. Sabi ko, buti, hindi natin nakausap yan. Ganito, siguro mga a week before na umuwi si Tita Karen mo. Sabi niya, uwi ako, ganyan. Sabi ko, kinakausap ko na si Attorney Aboy. Attorney Aboy, may uwi pong OFW na gustong mag-complain kay Norman. Sabi niya, sige, papunta mo sa opisina. Ano ba yung magandang date? June 1. Sige po. Umuwi si Tita Karen ng May 30. Okay. May 30 pa na magkasama. Sinundo ko sa airport. Check-in sa hotel. Tapos June 1, schedule namin kay Attorney Aboy. Si Daking. Sabi ko, sama na kami hanggang day 2, day 3, ganyan. Tapos hanggang sa pumunta na kami ng Dadang. Yun. Kaya yun sa mga sa mga palmak, sa mga OFW na gusto mag-complain or magreklamo rito kay Norman. Wala po kayong babayaran. Kahit nasa ibang bansa sila. Kahit nasa ibang bansa sila, pwede sila magdemanda. Pwede. Kaso tol, kasi meron niyang complaining yung tawag dito. Pwede ka magdemanda sa online. Ngayon, pag na-proceed yun, uwi ka lang kahit yung firma ba? Yung yung para sa prosecutor ba? Kasi yung pag nasa CICC nandun na lahat. Ayun yung tinatawag na group of lawyers. Okay. Investigador. Lahat nandun na. So ngayon, pupunta lang sila sa CICC. Siguro kung magbabakasyon sila, sabi mo kahit 10 days. One day processing lang kasi. The rest is online. Ang galing Halimbawa, the rest is online. Halimbawa, kailangan namin ng ganito. Ebidensya mo sa ganito. Session mo lang sa Viber nila. May contact, may bibigyan ka nila ng contact sa investigador. Para dun mo send yung mga ebidensya mo laban sa taon ko. Actually, ito nabulabog yung mga yan. Pwede ko ba, wag ko munang banggitin dito, pero alam ko, kilala mo to. Dalawa to Ano pangalan? Mahal mo tong dalawa nito. Nag-PM sa akin ito. Kilala mo? Di ko nga alam kung sino Mahal mo nga itong dalawan to, kababanggit mo na sila Yama ba? Yama? Ami. Okay, oo. Nag-ano rin sila, gusto nila magkaso. Ganito. Pag kasi itong mga to, halimbawa itong dalawan to, na kumakausap sa akin, nagdemanda rin. Alam mo maganda, magiging large-scale syndicated stapa. Mas tataas lalong yung Nobel yun. Oo, lalong Nobel yun, di ba? Oo. Meron pang isang kumausap sa akin, Mami Sgel. So, tatlo na yan. So, sabi nga ni Attorney Aboy, kung willing kayong magdemanda, kahit pa paano bigyan yung oras kahit isang araw.
Oo. Di ba? Kasi the rest Ano is nga talaga. on. Oo. Para makakuha ng hustisya yung mga mamis na yan. Kasi sila talaga yung naging kawawa dyan. Saka ang laki-laki ng ano. Tulad ngayon, si Kuya Mikey Manong nandito sa Pilipinas. Baka siguro next week magkikita kami. Pupunta kami kay Atty. Aboy. Panibagong kaso na naman yan. Oo. Ayos. Kaya ako, panawagan ko sa mga dati, alam naman natin kung sino-sino yung mga yan, di ba, Tol? Tulungan po namin kayo, wala kayong masyadong, wala kayong babayaran. Kami, hindi nyo naman kami kailangan bayaran. Kasi assist namin kayo. Nandiyan naman yung group of lawyers natin, care of Atty. Aboy. Basta, ilang oras, isa, dalawa, tatlong araw. The rest is history na. Online naman na. Yun lang yung gusto namin. Kaya talaga kinaga namin to si Tita Karen Whitmore kahit 2 weeks, almost 2 weeks. Tol, talaga walang uwi kasi ito yung pinakamatinding mangyayari. Ngayon, yung sinasabi namin confidential, actually ano yun di ba pa sila? Kasi marami. Okay. Ang galing Yung mga kakasuhan. Oo. Di ba, nagbigay kami ng 5. Meron pang another 5. Tapos, yung 5 pa under observation pang kasi connected ang galing ng mga investigador. Oo, ang galing ng investigador. Yung isa kasi patay na, di ba? Alam naman si Eliza. So, kahit patay siya, kasama siya sa kaso. Kasi connecting that nga Connect na that nga. Pero tol, nung magkakasama kami ni Boss Mike, umiinom kami noon sa Quezon City yun, hindi ko matanda pangalan. Tumawag si Lemor. Kay Boss Mike, naghahanap ng trabaho. Tapos ngayon malalaman natin na nasama siya sa mga kinasuhan ni Karen Whitmore. Actually si Lemor, tinatawagan din naman ako niya. Ingat kayo. Tinatawagan ako niyan. Parang ang trabaho niya ngayon parang yung pyramiding bang gamot-gamot, gano'n. Natutuwa naman ako kasi naghanap buhay yung tao kasi wala naman akong magagawa. Tulad nung kumpare ko si Bonbon. Kumparing buko yan. Wala naman ako magagawa. Diba, unang-una, binalaan ko na siya noon na ganito, ganito. Ayaw niya, trabaho lang daw. Wala naman akong magagawa. Kung ang investigador, yun ang nakikita. Yun ang tinutumbok. Tinutumbok. Hindi ko naman siya pwede ipagtanggol. O kung sino man sa kanila, di ba? Si Yama, nakakausap natin, di ba, sa live. Mga live niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Pagtatanggol ko na, hindi yan kasama, ganito. Diba? Pero tama naman na si Yama, pwede tumistigo kung gusto niya. Pwede siyang gawing star witness. Oo. Tama. Ayun lang yung ni Yama na pwede ka mag-star witness, sige. Pero yung kaso mo ganun pa rin, bababa lang. Tapos kung pwedeng parang mas mapapababa yung penalty niya o yung bababa yung kaso. Kasi nga mag-star witness ka. Pero hindi lahat pwede mag-star witness. Tulad ni Dong Batalan. Kasi number 1 yan. Ngayon, napakayabang dati ni Dong Batalan kapag kinakausap dati saka sa mga live, napakayabang dati. Kung iniisip ko, Dong Batalan, si Benok, mag-ama. Ano pa magiging buhay nyo kung Nobel kayo parehas sa kulungan? Yun nga. Diba? Parang napaka-miserable naman yun na mag-ama kayo, nasa kulungan kayo, Nobel kayo, habang buhay kayo nasa. Diba parang isa sa pinaka-miserableng mangyayari sa mag-ama yun. Hindi naman natin kasalanan yun, di ba? Kumbaga, yun
na-imbestigahan ng investigador na talagang connect. Siguro, ito na yung panahon na kailangan na pagdasaan yung pagpapakasasa nila dati. Tama. Patay magawa. Saka hindi naman yun sikreto eh. Ano yun eh. Bigay yung Iyabang nila yun. kasama talaga sila ni Kulaong sa mga pamemera noon eh. Di ba naggaganon pa sila ng pera sa kwarto? Oo. Lahat yun, tol. Pinasa namin sa CICT. Kaya nabuo yung top 5 na yun. Yung kaso. Pasensya na kayo. May yung mga top 5 na yan. Pasensya na kayo. Pero may nag-complain kasi sa inyo eh. Kala nyo kasi yung pananahimik nyo, magbubunga na maganda na hindi kayo masasama rito. So, yung investigador matindi. Hindi. Yung group of lawyers, ito yung tinatawag na, yung sinasabi ni Norman na group of lawyers, ito yung sa CICC, group of lawyers talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakadami talaga. Yung dinala namin si Karen doon. Sabi kagad ni Atty. Abay, tawagin mo yung mga abogado, tawagin yung mga investigador. Ando kami lahat sa kwarto, kaya lahat, narinig namin lahat ng, sabi nga ni Atty. Mag-enjoy ka rin sa kaso na to. Sabi ng abogado, sino ba yan? Si FLM. Ay, si Idol, mga ganun. Grabe. Kasi na yung mga investigator na pinababa, ganyan, yung statement, kaya nagkaroon kami ng day 2 sa CICT. Di ba day 1? Ginawa kasi namin ni Daking. Pare, palabas natin muna, ikaw yung magkakaso. Ganon. Pero ako tatrabaho ng lahat. Ganyan. Kaya di ba, lahat ako si Daking wala ako. Wala ako talaga. Ayan. Pero nagkaso rin si Daking sa Chaong. Oo nga. About naman nabanggit niya. Sa Lugas Bigas Kineme Club. Pero ito kasi tinutukan namin kasi ito yung matindi. Nobel 2 eh. Oo nga. Tama. Kaya ang pinalabas namin ni Daking, sabi ko, pare, mo sa social media na ganito, ganyan, ganito. Ikaw lang, huwag mo ko isasama ako. Para hindi makatunog, kasi baka mamaya makatunog. Na ganito, na umuwi si Tita Karen, ganito, ganyan. Yun. Ganito naman ang output. Kaya nung dapat June 10, hindi na kami nakapunta ng Gensan. Yun. Kaya nag-live na si Daking sa June 9. Matindi nga yun talaga. Kasi yung hindi naman talaga inaasahan na si Karen Whitmore, syndicated estafa ang talagang magiging kaso pala sa kanila. Kasi hindi, ganito tuloy. Kung Nobel siya ng pala? estafa lang, walang users mo. Kaya, pagbenta. Ngayon, habang kinikwento ni Tita Karen, habang pinapresent yung ebidensya, yun naging decision ng investigador tsaka ng mga abogado. Syndicated estafa talaga. Kasi unik-unik eh. Meron pa yan, to. Ewan ko kung napagkikwentuhan niya yan, yung dalawa, nandun, yung isa nasa Japan, yung isa, nandito sa Pilipinas. Ayun yung mga pinagpapasahan ng pera. Okay. Ang lalaking pera. Nagulat ako, sabi ko, totoo ba na tumanggap tong tao na ito? Tumanggap ko, siya, PM ko sa'yo. Siya, tumanggap ng pera ganito. Di ba, nag-ano pa to? Hindi, kasi sa kanya ko binigay yung pera. Okay. Nakita na yung investigador. Kaya nasama siya sa kaso. Lahat ng pinasaan ng pera. Lahat ng nakatanggap ng pera para kay Kulaong. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi lang 8 eh. Naabot ng 15 o 20. Dami. Kasi iba-iba yung pangalan eh.
Yung iba nga, hindi ko kilala. Yung, sabi niya, ano yan, hindi ko nakilala ka ako yan. Sabi ko, hindi ko nakilala yan. Pero the rest, siguro mga 8 pa, kilala ko. Kilala ko siya. Siguro, since pandemic, nandun pa sila. Yung Pero iba, dahil- mga nitong panahon na lang ng eleksyon. Siguro, election na yun. Hindi ko talaga nalasabi ko sino yan. Sa kanya, sabi ko kahit hindi paliwanag mo, sabi ko hindi ko talaga kilala. Yung mga nagtatanong pala kung si Jam kasali, hindi po. Hindi kasali si Jam. Kasi wala pa nagko-complain about kay Jam. Kasi si Tita Karen Whitmore, hindi niya naman na-encounter si Jam kasi nga na pagbabawalan na sila na kausapin si Jam. Napaganda pa. Oo, swerte Napaganda mo, pa. Jam. Napaswerte pa si Jam kasi kung may magko-complain kay Jam, pwede. Ibang kaso yun. Pero kasi may mga nakausap daw ni Jam na hindi binayaran ng eleksyon, pati yung jeep na inarke na hindi binayaran. Ibang story na yun. Ibang story. Uy, sige na, Tol. Ako'y matutulog na. Kauwi lang namin. Wala na ako. Hindi kasama si Kuya Daking. Salamat sa paliwanag mo. Ulitin mo nga ulit. Bakit hindi ako kinasuhan ni Nanay Karen Whitmore? Hindi ka naman kasama sa nanloko sa kanya kasi yun. tutorial na yun. Hindi mo Kaya kilala yun. sabi ko, Hindi, actually. Ito, si Karen Whitmore, 2020 na ganyan. Di ba, naalala mo ko yung nag-edit ng mga poster. May pangalan talagang Karen Whitmore doon, naalala ko yun. Pero hindi pa siya sikat noon. Kasi ang nakapokus doon, 5 Mommies eh. Yun Diba? to yung original na 5 Mommies. Saka FLM family, yung kada ano ba? Kada bansa. Kada bansa. Ayun, si Tita Karen naman, lang yan, pumasok yan nung wala na yung 5 Mommies. Hindi ko talaga siya Sige na, Tol. Love you. Salamat. Ingat ka dyan. Good night. Thank you. Okay. Ayun, nako mabuti talaga at napaliwanag ni Tol JC yan kasi malaki ang Ay, ano ba nangyari? Ayun. Malaki kasi ang kagustuhan ng iba na ako'y maisama sa kaso daw kay Nay Karen Whitmore. Paano nga ako makakasuhan kung kita nyo nga si JC ang sabi niya panahon ng kampanyahan noong 2022. Umuwi kami 2021, wala na ako kay Kulaong lumabas na kayo mga hype na nagsasabing kakasuhan si Makmak. Yun nga po. Yan ang tamang paliwanag, malinaw, di ka kasama sa nanloko, di mo naman niloko sa pera si Mami Karen. Saka wala nga po akong contact kay Mami Karen, kay Nanay Karen. Nito nga lang December ko lang siya na-chat. At ako'y natutuwa lang noon na kaya ko siya hinanap sa Facebook. Natutuwa ako na mayroong magkakaso kay Kulaong. Lalabas sa interview kay MG. Yan ang mga tamang paliwanag. Yun nga po. Nilabasan na sila. Solved na nga, Kuya Henry, Airpods Gaming backtrack. Pasok na ba yan, Boss Mac, sa large scale estafa? Actually, yung binabanggit ni Tol JC na mahal ko nga daw po, yung 2 mommies ng original 5 mommies ay parang nagpaplano na magsampa po ng demanda kay Kulaong. Yun na yun. Kapag pumasok yun, large scale estafa na yun. Yan na.
magkakaalaman na nga. Maganda yan kasi naumpisahan na ni Nanay Karen Whitmore. Meron ng nauna. Ngayon, yung mga katulad nila Kuya Nasukir, Mighty Manong, sila DJ Byron, yung mga FFCI USA noon, pwede na silang magdemanda online pala. Kailangan lang nilang umuwi para sa isang papeles na pipirmahan kapag umakyat na sa husgado. Edi at least 'di ba, one day process lang. Hindi na katulad noon na kapag ikaw nagkasuhan kayo, maabot ng buwan na kailangan nandito ka sa Pilipinas kasi ibig sabihin kahit mga preliminary investigation online na pwede na. Hustle with pride. Oo. Muntik na nga daw po talagang makipag-deal kay Sabi noon si Nay Karen Whitmore. Kaya lang nakatunog si Nay Karen Whitmore.